Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Merry Christmas muna sa inyong lahat. Have you a Merry Blessed Christmas to come sa lahat. Maraming salamat sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. December 28 to January 3. Tama ba ako? 1, 2, 3. Tama. Nagbilang pa talaga si ate. Para ma-sure ko. Asa ka mga subscriber? Yan, maraming salamat po. Salamat din sa inyong mga nakakatabang comments, syempre, sa mga suporta nyo. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-review nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha is all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading ito, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Kala ko may kasunod pa ako. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang gagawa nito at magdesisyon. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative, it's a warning, para meron din kayong idea sa mga pwede nyo ma-alert kayo at mga pwedeng i-change of decision. Pero kung gusto niyo talaga na positive lang, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Ay, baluga. Meron kang Capricorn, Sagittarius, Virgo, and Gemini. Okay. Merong matanda? May matanda na maaring ko-connect sa'yo, or maybe you will receive something information sa kanya, or communication, pwedeng ganun. Or pwedeng itong matanda na to is nag-iisip siya sa'yo, no? Yun ang nakikita ko sa kanya. Maybe they thinking about something about abundance, parang ganun ang nakikita ko. Pwedeng siya related siya sa mga sa pera, pwedeng ganun sa nakita ko dito, or hindi yung pwedeng related siya sa iyo when it comes to your business, finances, or kung ano man yan. Basta may matanda ako nakikita na maaring ko-connect sa iyo, no? Mas matanda ito sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, sa nakikita ko sa iyo dito, may mga bagay ka daw na iisipin, o meron kang iniisip or iisipin this time na, na, na about something, if this situation is need to end or hindi, or kinakailangan bang ituloy, no? Parang nahadun ka sa point na yon. May mga bagay ka na pinag-iisipan ng ganun. Pero tandaan mo, nasa sayo si Ki. Ibig sabihin, yung sitwasyon, the answer is in yours din kasi, no? Pagdating dito sa sitwasyon na ito. Pwede siya sa love life mo, pwedeng magulang mo siya, pwedeng kapatid mo siya, basta mas matanda, I think, or pwede rin sa iba dito is mas bata sa inyo, pero dito kasi matanda yung nakikita ko. Yun, or kung ano mga aspeto ng buhay mo yan na meron ka pinag-iisipan, no? Na bagay na kailangan na ba, or it's worth it ba? Dapat ba? May mga ganon kang sitwasyon, ano? Siyempre, may mga kasiyahan, kasi it's December na, may mga kasiyahan, may mga papuri, maaring may tao na pupuri sa'yo, or may tao ka na pupurihin. Also, the money is coming din, ang nakikita ko sa'yo. And then, love and money is coming, no? Sa nakikita ko sa iyo. Yung iba sa inyo is may mga pinag-iisipan kayo na, siguro, maybe you want to give someone special ng mga valuable things, pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Para may pagbibigyan ka, or you have an idea na bigyan mo yung tao na yon. Yung ano nakikita ko sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo, you are thinking about ngayon is yung negosyo mo, yung business mo, yung finances mo. Yan. There's a gain of wealth coming sa'yo, and also there's an abundance din ako na nakikita sa'yo. Pero sa iba sa inyo, tandaan mo palagi na sa iyo yung susi. No? Ang sinasabi kasi dito, may mga bagay lang talaga na kailangan mong tapusin. Or may mga bagay lang talaga na kailangan mong isaayos, or kailangan mo nang umpisahan. You need to give an effort and do your job dun sa bagay na iyon, ano, yun ang sinasabi rin kasi dito. Kinakailangan na rin talaga na mag-transform in some aspect of your life, kasi why?
the abundance is coming sa'yo talaga. As in, the blessing is coming. Kailangan mo lang talaga maintindihan yung mga bagay-bagay sa buhay mo. You need to understand, no? Yung mga bagay na yon. Yan. It's more on be matured in some aspect of your life or sa sarili mo na rin, no? To make peace. Ganyan ang nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga, you need to use your wisdom o yung karunungan o yung katalanuhan mo when it comes to gain yung mga dapat mag-develop o ma-improve into your life kung sa aspeto na yun. Saang aspeto man mo yan, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. You feeling sad or you feeling lost sa nakikita ko sa iba sa inyo, siguro hindi siya yung hoping hindi siya ganun kalaki, no? Siguro ano lang, it's more on emotions sa nakikita ko dito. Yan, nagiging emotional or hindi niya nagiging malalim yung pag-iisip, pwede sa iba ganyan. Meron kayong mga, nagkakaroon din kayo siguro ng mga reflection from the past, mga ganyan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, mas more kang magta-trust to your instinct sa nakikita ko sa iyo, to your feelings. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo dito. Yun. Meron ka daw gagawin, parang you're doing something fashion or nahandito yung situation na may tao ka na nakakausap or kakilala, ganyan. Pwedeng ganun, na bagong tao sa iba sa inyo or may makikilala kang bagong tao. Makaka-receive ka daw ng text or news with someone. Pero alam mo yung tao na to parang pinag-iisipan mo, parang dadalawang isip ka sa kanya. Yun na nakita ko sa'yo dito. Tingnan nga natin energy mo. Anong energy niya? Tandaan mo, nasa sa'yo ang dakiha. Kumbaga, nahandun yung sitwasyon na may mga mag-aanlak kasi sa'yo. No? Pero it's up to you na lang kung paano mo susolusyonan yon. The fulfillment is in your solution, your change of destiny. May mga mag-open para sa'yo to your success. Ang sinasabi dito, as in, the answer is in yours then. Kaya magiging maganda ano mo, oh. Pagpasok pa lang, maganda na siya, oh. Dito. Ano yung bumaksak? The stress. Uy, ikaw to, oh. Ikaw na ikaw. Kuhanin natin, siya yung bumaksak, eh. Your energy. And the chariot. Wala, nagre-ring yung tenga ko. Your energy this week. Wow! Talaga? Sabi ka na talaga. Ayaw maniwala eh. No? Okay, yung energy mo ngayon, this time, sa nakikita ko sa iyo dito, meron kang chariot. Uy, the sun and the page of wands. Kung titingnan ko siya dito, yung energy mo this time is you are more on excited sa mga bagay. Kasi, you know why? Kasi you know your target. No? Nahandi yung strength mo talaga this week sa nakikita ko sa iyo dito. Alam mo kung ano yung mga pufukusan mo this time. Ano? Alam mo kung paano ka maging stable. Alam mo na yung target mo this time. Andun ka na rin sa sitwasyon mo na you're controlling and you put some effort sa mga bagay na gusto mong mag-success. Yes, you will be successful with the sun, no? Maaaring yung iba sa inyo is, yung energy ngayon is super happy, ganyan. Happy, handin yung courage mo, handin yung tapang, tibay ng loob, and katatagan mo this time. Kasi alam mo sa sarili mo na may giging more on magnetic ka this time or nahandin yung sitwasyon na alam mo na you will become a stable. Yun ang nakikita ko. Hindi yung nandun talaga yung lakas ng loob. By this week, ang nakikita ko nga sa'yo dito, your energy is, it's more on thinking about an idea. Yan, may mga bago ka ng, maaari may mga bago ka nang gagawin, may mga bagong idea, magiging very adventurous ka. You're taking a risk with something, nandun ka sa point na you're doing something fashion or you jump to your fashion this time sa nakikita ko sa inyo. And also, iba sa inyo is nahandun, may mga outgoing situation, siguro, andun yung may mga lakad kayo, malayo man o malapit yan, may mga pupuntahan kayo, may mga fun, playful situation, yan, may mga exciting plan na pwedeng kang isipin this time sa nakikita ko sa iyo dito. Ang ganda, oh. Diba? Ikaw na ikaw to. Kumbaga, nandito ka sa sitwasyon mo na alam mo sa sarili mo yung
yung tatahakin mo ngayon, no? Meron ka ng target and it will be successful and you will be happy. When it comes to your energy, andun yung lakas ng loob kasi andun yung confident mo na magiging okay ang lahat. Anong parating sa kanya? Ano ang parating sa kanya? This week po, 28 to January 3. Parating sa iyo. The Ace of Cups. Wow. Tingnan natin. Ano ba yun? Okay, the Ace of Cups, the Ace of Ace, the Ace of Ace, the Ace of Wands. Kaluga, addicts. Okay, anong parating sa'yo? Parating sa'yo, nakikita ko sa'yo dito, may tao dito na maaring makikipag-usap sa'yo? Bagong tao or pwede rin ito is kakilala mo na, no? Sa iba dito, maybe this is a new person or this is dati mo nang kakilala sa nakita ko. And siguro andun yung point na this time is, kung dati mo na siya kakilala, siguro this time, this person is magmumove na siya sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun ang parating sa iba sa inyo. Iba sa inyo kasi may makikilala kayo na bagong tao. Maaari itong bagong tao na to is mas maedad to sa'yo. Yun ang nakita ko. Or maybe this sa vice versa kasi wala yung pangalan mo sa akin. No, yun ang nakikita ko sa iyo dito. And also, the good news is coming. Ang nakikita ko sa iyo dito. Either, may mga abundance. Ako nakikita dito sa iyo this time. Maaring makaka-receive ka ng compliment. Kung tama ba ako, compliment or yung pagkapasalamat maybe sa isang taong mas bata sa man sa'yo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pwede siyang anak mo, pamangkin mo, or someone who's connected sa'yo na mas bata. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. No? Maraming ko-connect sa'yo sa iba sa'yo or marami ka pa makikilala or magkakaroon ng mga pakikipagsalamuha sa maraming tao. Kung ilan man kayo dyan, 3 man kayo, 8 kayo, 4 kayo, 5 kayo, kung ilan man kayo. No? May mga pakikipagsalamuha ako nakikita sa'yo. Makaka-receive ka ng text message o communication within the 8 days, 8 weeks, 8 months, or maybe by the 8 hours, no, ang nakikita ko sa dito. Kasi baka Christmas na nga, batiin ka, di ba? Yun ang nakikita ko. And then also, ang parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is parang meron kang creativity or meron kang idea, creativity or mga new idea ka na gagawin na aaksyonan mo na siya ngayon. Yung parang marami ka naiisip actually, no? Marami ka naiisip na idea na parang, ay, gagawin ko to. Aaksyonan ko to. Yan. Mag-move forward ka dito. Alam mo why? Kasi you will be success. Magsasuccess ka. Basta mag-continue ka lang sa direction to find your goal dito. Mag-try ka lang ng try. Ilangan the best sa lahat, ano? Yan ang parating sa iyo. And also, you starting na rin sa nakikita ko sa iyo dito na mas more ka mag-focus and take it action to make it real lahat ng goal or lahat ng layunin mo this time. Magkakaroon ka ng mga bagong layunin, you're focusing to your ambition, may mga bagong plano akong nakikita sa iyo. And then, kumbaga nahandun na rin yung para mas may mga may start ka to settling a goal. Sana i-force mo to, no? Kasi it's up to you pa rin to eh. Sa iba sa inyo, it's up to you to make it happen, pero maraming opportunity ang darating sa iyo. Yun ang parating sa iyo. Someone want to commit. No, ako nakikita sa iyo dito. Pero alam mo, hindi ko maintindihan itong tao na to. Mas ahead siya sa iyo ng edad, no? Pero medyo may pag-isolate or medyo nagtithink itong tao na to, no? Yun ang nakikita ko sa kanya dito. Parang nandun siya sa point na they thinking about something, is this person is worth it? Parang ganun. Sa tingin ko, parang nagkakaroon siya ng feel relax naman siya. They feel peace naman itong tao na to. Pero ang nakikita ko sa kanya, parang
Can I hold this person? Okay ba siya? May konti lang na siguro medyo may pag-aalala lang ng konti. Pwedeng gano'n, no? Sa nakikita ko sa kanya dito. May mga bagay siya na siguro nandun yung point na ini-evaluate niya yung relationship na to or yung connection na to. Yun ang nakikita ko sa kanya dito. May taong ganun. Ano ba ang nandito is Scorpio. We have the Scorpio, Sagittarius. It's more in Scorpio to, no? Libra, actually meron. Libra, Capricorn, Gemini. Yun ang mga nandito. And also, this is an Aries. Aries, Scorpio, Libra, Gemini, and Capricorn. Baka related siya sa iyo. Tingnan natin ang kung ano man ang kanyang element, ano dapat iwasan niya this week. Magkakaroon dito ng mga offering, Yan. Ano dapat niya iwasan this week? The Tower. Dapat mong iwasan this week. The Tower. Ba't ganito to? Okay. Okay, dapat mong iwasan this weeks. Ang nakikita ko sa ito, iwasan mo yung mga bagay na hindi harapin. Kumbaga, hindi pa man din nangyayari o hindi pa man din nagkakaroon ng hakbang, parang ganun, o kung ano man yan, is lumalayo ka na or tumatalikod ka na. Ganun sa nakita ko sa ito. Medyo iwasan mo yun, Yan. Iwasan mo yung mga point na yon sa nakikita ko dito. And then also, iwasan mo yung hindi mo habaan yung pasensya mo sa nakikita ko dito. It's more on patient, sa lahat ng mga bagay sa aspeto ng buhay mo. And then also, you need to trust your intuition. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Mag-trust ka sa intuition mo. Magkaroon ka rin, basta tatandaan mo lang palagi na yung mga napag-aralan o natutunan mo in the past. Yun ang sabi din dito. Iwasan mo yung lack of trust ka with someone. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, hindi pa man din nagiging ka na, baka ganito, baka ganyan, baka ganon, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Trust ka lang sa intuition mo. Kung ano sinabi ng intuition mo, well, ganun lang. And then, syempre, yung magkaroon ka ng self-doubt. Iwasan mo yon sa mga bagay-bagay. Or sa sarili mo, pwede lack of trust, lack of self-doubt. O kaya magkaroon ka ng doubt sa mga bagay na gusto mong itry or gusto mong gawin or gusto mong umpisahan. Andun sa point na yon. And then also, yung tamarin ka, iwasan mo rin yon sa nakikita ko sa dito. Yung mga anxiety, frustration, iwasan mo yon. Yung mawala ka sa mga plano mo this time o yung hindi ka magplano. Yan, ibig sabihin. Iwasan mo rin yon. Yung iwasan mo yung magkakaroon, magpaplano ka tapos hindi naman, magpaplano ka tapos hindi mo naman gagawin. Yan, iwasan mo yon. If you make a plan, do it, diba? Yun ang sinasabi dito. When it comes sa love, kamusta ang love? Tsaka iwasan mo iwasan mo hindi ka magpakatotoo sa sarili mo. Tsaka ingat ka rin sa mga, mga sinasabi mo. O salita. Yung ma-unfocus ka, yan, iwasan mo yan. Malack of clarity ka. Magkaroon ka ng mga distraction sa mga bagay-bagay, ganyan.
When it comes sa love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito. Kamusta ang love ni Leo? Okay. Iba dito, bago to. When it comes sa love. When it comes sa love, we have the 5, we have the Ace and the 5 of Pentacles. And the Queen of Swords. And the 6. Okay. When it comes sa love, sa nakikita ko dito, siguro kung single ka, kasi dito, there's a person na gusto niyang i-work it out, itong relationship na to, sa nakikita ko dito. Pero, ang nakikita ko kasi sa kanya, sa iba kung bago ito, sa iba to, this is a new or matagal mo na siyang kilala, pero ngayon, nandun siya sa point na try to pick something. Yun, hindi ko alam kung sa part niya is meron siyang ginagawa na inaayos niya, o kaya ikaw, may gano'n kang ginagawa sa sarili mo na you're fixing yourself, you're fixing something, ganyan. Kung sa kanya o sa, nahandun sa point na iyon, sa nakikita ko dito, no? Yun. Ate, mahal ba ako nito? Hindi ko pa nakikita na mahal ka pa niya, pero ang nakikita ko dito, nahandoon, maaaring ikaw ito or siya, nahandun kasi siya sa point na they want to see the fact kung ano talaga yung feelings or yung patutunguhan nitong relationship na ito, no? Nahandun siya sa point na yon sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. Parang gusto niya, may mga bagay pa siya na gusto niyang malaman or gusto mong malaman dito sa tao na to. Yun na nakikita ko sa kanya. No? Yun. Ito nakita ko eh. Okay, kung kayo naman is separated nitong tao na to, pwede kasi ikaw rin itong nag-aano no, parang tinitignan mo talaga kung ano intention niya sa'yo, ganyan-ganyan. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon. Vice versahin mo na lang. Kung kayo is in separation, no, itong tao na to, gusto niya pa ng isa pang pagkakataon na pagdating sa'yo. They want to tell you a truth sa nakikita ko dito. They try or they want to fix this relationship kung hanggat maaari. Kasi ang nakikita ko dito parang nahahatak siya ng nakaraan. Dito sa sitwasyon na to, no? Hindi pa siya nakaka-move on sa tingin ko. Sa nakikita ko dito, yun. Pero ang nakikita ko, vice versa tayo maaring naiisip ka niya or handun yung point. Kasi nandito si Tower, parang gusto niyang meron siyang gustong ayusin when it comes in this relationship. Yun ang nakikita ko dito. Sa sitwasyon na to Kasi kung tong relasyon na to is may third party, nandun siya sa point na nakikita ko na nasa pag-iisip siya ng sitwasyon na kung alin ang need niyang i-fix. If ever na may third party, no? Dito sa nakita ko dito. Pero dito kasi gusto niya pa ng isa pang pagkakataon sa'yo. Dito. And I want to success this relationship. Nag-iisip kasi siya, no? They thinking about something. No, naghihintay ito sa'yo? Sa nakikita ko dito, medyo may paghihintay. Hindi ko lang alam kung nagkaroon siya ng communication sa'yo. No, ditong tao na to. Pero they still waiting. Ang nakikita ko dito sa kanya. Ay, may third party na. Ba't naghihintay ka? Meron ka naman pala, paluga ka. Ay, naku. May tao dito, huwag ka na dito. Sabi ka naman, pinalayo.
Pinalayo eh, no? Yun, ang nakita ko. Kasi, ang nakikita ko dito kasi meron siyang inaayos eh. Pwedeng nagkaroon sila, pero hindi ko nakita eh. Pero may sadness ako na nakikita in this part. Yan, siguro they try to pick something. Ako nakikita. Pero bakit ganito ang nakikita ko sa kanya? Parang gusto niya dalawang ayusin niya. Mahirap naman to, no? Yun ang nakikita ko sa kanya dito. And then also, kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kung kayo is in relationship, nandito kayo sa sitwasyon nyo na you try to rebuild a good foundation when it comes in this relationship. Even if there is a sadness na pinagdadaanan, no? Halimbawa, may mga sitwasyon na unaccepted o kaya na may mga problema kayo sa pera, pwedeng ganun, o kaya may mga issue something, ganyan. Pero, isa sa inyo or both of you sa nakikita ko dito is you try to fix this relationship. Ate, magkakaaway ba kami? Hindi ko naman nakikita na mag-aaway kayo dito sa sitwasyon na to. Kasi, yung isa sa inyo kasi dito is very supportive. Yun na nakikita ko dito. And, ang nakikita ko na magiging okay naman kayo this week dito, no, nitong tao na to. Maybe, kung kayo is may third party relationship naman, maaring nahandoon sa point na yung isang part ng relationship is delikado. Yun ang nakikita ko medyo delikado. Kasi ang nakikita ko dito sa tao na to, they walk away with something. Pwedeng they walk away to you or they walk away dun sa kabila. Yun ang nakikita ko vice versa. Pero nahandun yung point na nahandito pa rin siya sa Five of Pentacles. Nasa pag-iisip pa rin kasi siya sa nakikita ko dito. Parang nahandun siya sa situation, kung may third party to, no? Parang nagkakaroon siya ng filtering in this relationship. Parang alin ba yung tama at alin ba ang mali. Nandun siya sa point na yon. And after noon, parang they want to try to fix yung bagay na yon. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin na kapag naayos na yung kabila at pumayag ka, pwede rin na maging tatlo kayo. 3 will to. Yun ang nakikita ko sa kanya. Dito parang pag itutuloy niya itong pagsabayin kayo. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon. Parang nahandun kasi yung isa sa inyo na, okay, you need to wait, ganyan. Maaring yung isa sa inyo is still waiting kung hanggang saan tutungo itong relasyon na ito. No? Maaring isa sa inyo, kung may third party to, hindi na lang yung nagkakaroon ka na. Kumaga, you keep your feelings na lang din, no? Pagdating dito, sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is hindi naman, wala naman third party, you're supporting each other dito. Na parang yung hindi mawasak yung relationship kahit na nagkakaroon ng mga problem sa part nyo. Tingnan natin ang iyong money this week. Kamusta po yung money ni Leo this week? Ano na yun? Your money. Patay. Ano ibig sabihin ng money niya? Okay, your money. Okay. Pagdating sa money mo this week, dito ka sa sitwasyon mo na siguro is may mga bagay lang talaga na wala kang magagawa this week, no? Kasi nakita ko dito na pwedeng you will give a support with someone. Pwedeng ganun, no? Sa nakikita ko dito. Sa pera mo, yes, nandun yung magkakaroon ng mga improvement sa nakikita ko dito. And nandun ka na rin sa point. You have the Sun and the Ten of Pentacles. Nakikita ko dito, no? And then yung sa point na you are more on focusing and magpuput some effort ka talaga sa pera mo to improve. You know, para magbibigay ka ng hard work or handun ka sa sitwasyon na mas more kang magpo-focus this time. Magiging more on practical ka this time sa nakikita ko sa'yo dito, and mas magiging malakas yung loob mo to commit yourself
para mag-success yung iyong pera. Magsa-success po siya. Kung titignan mo siya, puro dilaw siya, di ba? Is the Sun and the Ten of Pentacles. Ibig sabihin, yes, you will be successful. May mga material success, wealth, prosperity. Ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. As in, ang nakikita ko lang sa'yo dito is maaari na merong kapamilya or family support ang nakikita ko sa'yo dito, no? Maaring may mga bibigay ng suporta kasi nandito si Death, no? Maaring may mga bibigay ka ng suporta sa family mo o sa mga connected mo. Yun ang nakikita ko. Or pwede rin naman dito na may isang matanda na tao na pwedeng vice versa, anuhin natin may matanda kasi ako nakikita na pwedeng sumuporta sa'yo. Sa iba sa inyo Pero kung sa sarili mo ito is may pagsuporta related to a family or may mga bagay na wala kang magagawa kundi gawin yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko dito pagdating sa pera mo. Pwede rin na may mga bagay na matutukso ka sa iba sa inyo. Diba? Na, ay, bibiling ko to, gagawin ko to, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May nakikita ako dito na related ang vehicles. Hindi ko alam in what way yung vehicles mo. Magpapagawa ka ba ng vehicles? Kung may mga masisirang vehicles, medyo ayusin nyo na, no? Lalo na kapag nasa parking lang siya. If ever na meron, motor man yan, basta may gulong, yun ang nakikita ko sa inyo dito. Or magpapagawa ka ba, bibili ka ba, or you're thinking about something vehicles. Maaring ganon. The advice. Advice Universe. Kay Leo. Yun lang daw ang advice. Ayusin natin yung card mo. Yung iba sa inyo, meron ako nakikitang dental clinic. Yan. Siguro may mga magpapa-dental clinic, no? O magpapa-cleaning or kinakailangan na. And also, may sinasabi dito na kailangan nyo na raw na kailangan ng paglilinis, no? Or magbigay ka, or mag-ayos-ayos o itapon na yung mga hindi kailangan na bagay. Yun ang sinasabi dito. Baka may mga may mga sira dyan, 2026 na, di ba? Itapon nyo na, alisin nyo na. Kung kinakailangan, baka iba dito nagtatambak pa, no? Yan, mag-ano na kayo para mas gumaang yung ano. Okay, when it comes sa iyong advice. Uy, naman ang ganda ng card mo dahi. Kasi dito sa nakikita ko, mamaya na advice nakikita ko kasi may mga getting together, ayan. Siyempre, it's Pasko nga, di ba? Or New Year talaga. May mga getting together, celebration. Hindi man ikaw kasi kung nasa ibang bansa ka, siguro kayo lang, or kung introvert ka talaga, di ba? Okay lang din yun. Maaring yung family mo, ganyan. Baka magkakaroon sila ng celebrate, ganyan. Kasi may family related din ako nakikita dito. Yan, may mga getting together, o kaya din yung mga celebration, getting together, close relationship, family unity reunion, surprise parties event, natural na yan kasi it's New Year. Yan, may mga coming home ako nakikita, pwedeng may mga uuwi. Sa nakita ko dito, pwedeng uuwi yung pamilya mo na galing probinsya, na galing kabaryo mo, o kakalapit baryo, or galing ibang bansa, pwedeng ganun, or maybe ikaw, diba? May mga ganun sitwasyon. And then, sa iba naman sa inyo, you will enjoy the fruit of your labor and success. Kung lalo na kapag mag-isa ka lang. Yan. Kumbaga, ini-enjoy mo pa rin for being you, no? Kasi nahandito ka. Yun na nakikita ko sa iyo. You enjoy your life with your own powers na nakikita ko dito. And nakikita ko naman you're very stable, no? And then also, meron na nakitang bahay. Bibili ka ba ng bahay? Magpapagawa ka ng bahay? Or nahandoon yung dreams mo talaga na bumili ng bahay, magpagawa, magpa-renovate ng bahay. May bahay ako. Merang nasa utak mo is either apartment or bahay or building something or condominium. Parang may mga ganun. Kung ano man yan, no? And then also, when it comes sa advice. What comes sa advice is you need to put a guard when it comes to yourself, no? This time, Leo, ang sinasabi dito. Mas unahin mo na daw na paganahin ang iyong head than to your
heart. Hindi naman sinasabi na maging masama kang tao, but you need to use your head when making decisions making. And you need to be very devoted or maging devoted ka to your success in life. Kasi by the year 2026, tulad ng nabasa natin sa year 2026 mo, na nakaraan na nilabas ko, is you will be successful. Yes, you will be successful in the year 2026. Kaya this time, magpursige ka na kasi this is the last chance or last chance. Hindi naman siguro last chance, pero this is the one another chance na i-push forward mo talaga yung mga blessing na ibibigay sa iyo this time. Bibigyan ka pa niya na isa pang pagkakataong taon sa nakikita ko dito. And abundance to ha, abundance siya. As in, there's this overflowing, no? Yan, abundance siya. Yan, mapupuno yung cups mo, kumbaga. Kaya ang gagawin mo na ngayon dito is kung tama yung mga desisyon sa paggastos mo, gawin mo, maghigpit ka na, ganyan. Focus to your dreams, focus to be stable, focus to your wealth, ganyan, sa ano mo, sa success mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. You need to keep fight dun sa bagay na successful in life na gagawin mo. Mag-focus ka lang dun, maghigpit ka ha, hanggat kinakailangan. Yun. Isipin mo na maigi. Kung may mga bagay na ikat mo na, i-let go mo na. Diba? Mga ganon. Arigatou naman si God bless.